Ang buhay na maayos ni Selena ay muling nagulo nang nagkita muli sila ng ex niyang si Tristan sa isang eroplano. Inis agad ang naramdaman ni Selena dahil bakit hindi? Ginost lang naman siya noon ni Tristan tapos ngayon nagpakita ulit ito sa buhay niya. Ang unang reaksyon ni Selena ay syempre mainis, lalo pa nang umakto itong parang wala lang nangyari sa pagitan nila. At ang nakakainis pa noon, ang pinapalabas pa ni Tristan ay hindi pa siya naka-move on sa kung anuman ang namagitan sa kanila noon. Tiniis na lang ni Selena si Tristan, pero mapaglaro nga naman ang tadhana dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, bumagsak ang eroplanong sinakyan nila at nagkataon na sila lang ni Tristan ang bumagsak sa isang kagubatan kung saan sila na stranded pareho. May maibabalik kayang feeling sa pagsasama nila sa isang kagubatan? Makakaya kaya ni Selena na pigilan ang sariling mahulog muli sa nag-iisang lalaking nanakit sa puso niya noon? Paano kung malaman niya ang rason ng paglalaho nito noon sa buhay niya? Magbalik pa kaya ang matamis na pag-ibig nila? Ikaw nang bahala sa mga maiiwan kong trabaho dyan, Terry. Bili ni Selena sa sekretarya habang katawagan ito sa phone bago naupo sa kanyang pwesto sa loob ng eroplano. May pupuntahan siyang isang charity event ngayon sa isang malayong probinsya kaya sinabihan na niya si Terry na siya na muna ang mag-asikaso sa mga nakabinbin niyang mga trabaho doon habang wala siya. Yes, madam, no worries po. Nandito naman ang pinsan niyo para umalalay pansamantala eh. Sagot ni Terry. Tumango si Selena. Okay, send my regards na lang kay Ate Sofia at baka hindi niyo rin ako marireach sa pupuntahan ko kasi baka walang signal doon. Noted po. Sige. May mga ilang bilin pa si Selena kay Terry tungkol sa trabaho bago nito tuluyang tinapos ang call. Napabuntong hininga na lamang si Selena at napasandal sa upuan bago napapikit. Medyo puyat pa kasi siya dahil may mga nireview siyang mga papeles kagabi para wala na siyang ibang alalahanin pa kapag mawala siya ng mga ilang araw para sa charity event. Nakapikit pa rin si Selena nang maramdaman na tila ba may umupo sa tabi niya. Bahagya siyang kumunot noo nang masamyo ang tila pamilyar na amoy ng katabi niya na matagal na niyang ibinaon sa limot. Totoo ba ito? Naaamoy niya ang pamilyar na amoy ng gago niyang ex? Hindi, baka kaamoy lang naman. Hindi naman dapat papansinin iyon ni Selena. Pero tumikhim ang taong iyon at talagang nagsalita pa na siyang naging dahilan ng pagkulo ng dugo niya. Excuse me miss. Pwedeng pausog ng bag mo? Hindi naman pwedeng pati bag paupuin mo. Ani ng lalaki na siyang nakapanindig ng balahibo niya. Teka lang, bakit parang pinaglalaroan siya ng imahinasyon niya? Bakit naririnig din niya ang ex niya ngayon? Hindi, baka masamang panaginip lang ito. Kailangan niyang magising agad. Miss, iisipin ko sanang tulog ka pero halatang hindi dahil gumagalaw ang eyeballs mo habang nakapikit ka. Pausog na lang ng konti. Dagdag pa ng lalaki na siyang naging dahilan na ng pagmulat ng mga mata ni Selena. At ganun na lang ang pamimilog ng kanyang mga mata nang makitang hindi lang talaga siyang pinaglalaroan ng imahinasyon niya. Dahil nasa harapan niya talaga ngayon ang ex niyang nang-ghost sa kanya noon. Walang iba kundi si Tristan Montenegro. Kung minamalas nga naman siya, bakit nag-cruise muli ang landas nila? At ano, makakatabi niya rin ito sa eroplano? No way! Kaagad umiling si Selena. The seat is already occupied. Umupo ka na lang sa iba. Mataray na wika niya. Natawa ng sarkastiko si Tristan at napailing pa. Binayaran ko itong seat na ito, kaya bakit sa iba ako uupo? Gusto ko dito. Sagot din ito. Kung makapagsalita ka dyan, para bang pag-aari mo itong eroplano. Well, pasensya na ha. Hindi kasi ako tumatabi sa gago. Diretsahang sabi ni Selena at ngumiti pa ng nakakaloko. Umawang ang labi ni Tristan na tila ba hindi makapaniwala sa sinabi ni Selena. Hindi tuloy niya maiwasang mapabulong.
O baka naman ayaw mo lang tumabi ako sa'yo kasi alam mong may epekto pa ako sa'yo. Hindi ka pa talaga nakaka-move on sa akin. Hindi iyon nakatakas sa pandinig ni Selena kaya halos umusok na ang ilong niya sa inis. Anong sabi mo? Hindi pa ako nakaka-move on sa'yo? In your dreams, matagal na akong nawala ng pakialam sa'yo. Hindi nga kita kilala eh. Talaga lang ah. Bakit ayaw mong maupo ako dyan sa tabi mo? Ayaw ko lang. Bakit ba? Mataray na wika pa ni Selena. Sasagot na sana si Tristan pero biglang nagring ang phone nito kaya agad naman itong sinagot. Ayaw mang pakinggan ni Selena dahil wala naman siyang pakialam pero rinig na rinig niya iyon. Yes honey. Yes. Mga 3 days lang naman akong mawawala dyan. No. Don't worry about me. Thanks. Halos magpalpitate ang kilay ni Selena dahil sa narinig. Honey ha? Sa bagay, mukhang hindi talaga ito nabakante sa mga nagdaang taon na nagkahiwalay sila lalo pa at mas gumwapo ito ngayon at mas lumaki na rin ang katawan. Pero ano bang pakialam niya? Wala namang magbabago sa pagitan nila. Napailing na lamang si Selena at napabulong-bulong na hindi nakatakas sa pandinig ni Tristan. Paka-playboy nga naman. Pagpaparinig ni Selena. Binalingan siya ni Tristan at natawa na lamang at umiling-iling pa. Ay, mga tao nga naman ngayon. Hindi na nga marunong mag-move on. Mapang-akusa pa. Pagpaparinig pa ni Tristan. Ang feeling mo naman kupal ka? Asik ni Selena kay Tristan dahil sa sinabi nito. Natawa si Tristan. Oh, bakit Gina G ka? Wala naman akong binanggit na pangalan ah. Bago pa sumagot si Selena ay may sumita na sa kanilang flight attendant at pinapaayos sa mga pwesto. Inis na inis tuloy si Selena dahil kailangan niyang pagtiisan ang ilang oras na biyahe sa himpapawid katabi ang lalaki. Imbis tuloy na ine-enjoy niya ang magandang view ng kaulapan ay nakabusangot siya dahil talagang nagdadampi ng hindi sinasadya ang mga balat nila ni Tristan. Hindi na niya tuloy maiwasang mapatingin sa tabi niya. Ano ba? Sinasadya mo ba? Asik na tanong ni Selena. Nananadya ka yata eh. Ano, gusto mong idikit yung balat mo sa akin? Bakit? Baka ikaw tong hindi pa talaga nakaka-move on sa akin. Kung makaakusa ka dyan. Inosenteng binalinga naman siya ni Tristan. May sinasabi ka? Tanong nito pabalik sabay tanggal ng earphones nito sa tenga. Halos mamula na talaga sa inis si Selena dahil doon. Talak siya ng talak tapos hindi naman pala siya naririnig ng lalaki. Uy, para kang matatae dyan ah. Tila nang aasar pang tanong ni Tristan sabay halakhak. Hindi na lang sumagot pa si Selena dahil mauubos lang ang pasensya niya sa lalaki. Hanggang sa hindi na lang namalaya ni Selena na nakatulog na siya sa sobrang iritasyon kay Tristan. Naalimpungatan lang si Selena nang biglang may kalabog siyang narinig kaya napaiktad siya. Gumalaw siya at napagtantong nakahiga pala siya sa balikat ni Tristan. Aawayin na niya sana ulit ito, ang kaso nakita na niya ang paligid na parabang natataranta na ang mga tao. Anong nangyayari? Takang tanong ni Selena sabay baling kay Tristan na ngayon ay seryosong seryoso. Hindi tuloy maiwasan ni Selena ang matakot dahil nagyayakapan na rin ang iba at umiiyak. Binalingan siya ni Tristan. Do you trust me? Tanong nito. Teka, ano bang nangyayari? Bakit? Hindi na natuloy ni Selena ang sasabihin nang maramdaman na parabang tila bumubulusok ang eroplano. Napahiyaw tuloy si Selena dahil doon. Mabuti na lang at mabilis na niyakap siya ni Tristan dahil kung hindi, talagang napasubsob na siya sa sahig. Napamura tuloy ang lalaki. Natatakot ako. Pabulong na wika ni Selena at hindi na maiwasang maluha dahil nagsisigawan na ang mga pasahero sa takot at hindi na makalma. I'm here. Hindi kita pababayaan. Ani Tristan kay Selena sabay yakap sa kanya ng mahigpit. At ang mga sumunod na mga nangyari ay hindi na namalaya ni Selena sa sobrang takot. Napapikit na rin kasi siya at napayakap kay Tristan sa sobrang takot.
hanggang sa parehas silang bumulusok sa himpapawid at bumagsak sa isang bundok ng mga dahon. Mabilis ang tibok ng puso ni Selena nang unti-unti niyang imulat ang kanyang mga mata. Nakita niya si Tristan na hinihingal din at sinapo ang pisngi niya na animoy tinitingnan kung may masakit ba sa kanya. "Nasaktan ka ba?" tanong ni Tristan sa nag-aalalang tono. Wala sa sariling napailing si Selena. Hindi. Tila ba nakahinga ng maluwag si Tristan doon. "Thank God." Bulalas nito. Hindi tuloy maiwasang magtakha ni Selena dahil tila ba mas nag-aalala pa ito sa kanya kaysa sa sarili niya. Hindi pa ito nakontento at niyakap si Selena ng mahigpit. Naestatwa si Selena doon at hindi maiwasang magulat sa ginawa ni Tristan. Pero nang mahimasmasan ay tumikim siya at siya na mismo ang kumala sa yakap nito. Pero napalitan din ng gulat ang rumehistro sa ekspresyon niya nang nakitang dumudugo ang noo ni Tristan. "Oh my God, you're bleeding!" Natatarantang sabi ni Selena at huli na nang mapagtanto niyang sinaponan niya ang pisngi ni Tristan para mas makita ang sugat nito doon. Hinawakan ni Tristan ang kamay ni Selena at kaagad umiling. "Hindi naman malalim yan. Malayo sa bituka." "Are you sure? Paano kung may internal bleeding? Sigurado kang ayos ka lang? Hindi ka ba nahihilo?" Umiling si Tristan. "Nope. Huwag ka na masyadong mag-alala dyan." Kumunot ang noo ni Selena at tila ba doon lang siya nahimasmasan. Anong nag-aalala ka dyan? Ang feeling mo naman." Napatawa si Tristan dahil doon. "Ibang klase ka talaga. Ang bilis namang magbago ng mood mo." Naparolyo ng mga mata si Selena. "Whatever. Wait, nasa na ba tayong lupalop ng bansa? Bakit tayo lang ang nandito?" Napalingalinga sila pareho at napagtantong tila nasa gitna sila ng masukal na kagubatan. May mga remains sa eroplano ang bumagsak kasama nila. Swerte na lang nila dahil hindi sila nabalian ng buto o nabagok dahil sa pagkakabulusok nila kanina mula sa himpapawid. "I guess nahiwalay tayo sa iba pang mga pasahero. Ang problema, hindi natin alam kung saan din sila bumagsak." Ani Tristan. "What? That means tayo na lang dalawa ngayon?" Bulalas na Selena. Tumango si Tristan. "Yeah, wala naman na tayong magagawa eh. Maghintay na lang tayo ng re-rescue sa atin. Hahanapin naman nila tayo eh. Lalo ka na." Napanguso si Selena. "This can't be. Oh, right. Cellphone. I'll try to call them. Ikaw rin." Suggest ni Selena sabay ka pa sa cellphone niya sa bulsa. Inilabas niya iyon at nanlumo nang hindi na ito mabuksan. May basag na rin sa screen nito. Napatingin si Selena kay Tristan. "Ayaw nang gumana nitong sa akin. Yung sayo ba?" Umiling si Tristan. "Wala na." "Anong wala na?" "Nawala na. Nabitawan ko siguro kanina nang bumulusok tayo. Nawala na rin sa isip ko." Sagot nito. "What? Dapat sinecure mo pa rin. That's our only way para makalabas dito." "Sorry nawala nga sa isip ko kasi may isa dyan kanina na sobrang higpit kong makalingkis sa akin." Sarkastikong wika ni Tristan na siyang naging dahilan ng pamumula ng pisngi ni Selena. Hindi tuloy siya agad nakasagot dahil totoo naman kasi. Napayakap siya kanina kay Tristan sa sobrang takot niya. Ilang saglit lang biglang tumalikod si Tristan mula kay Selena. "Wait, saan ka pupunta?" Tanong ni Selena na medyo natataranta na. Siyempre, ayaw niyang maiwan mag-isa. "Diyan lang. Maghahanap ng makakain o kaya tulong dahil baka may mapadpad dito." Sagot ni Tristan at nagtuloy-tuloy pa ring maglakad. "Wait! Hintayin mo ako!" Sigaw ni Selena at binilisan ang paglalakad. Sa sobrang pagmamadali niya, hindi na niya namalayan pa ang pagkakatisod niya sa isang bato. "Ouch!" Daing na Selena nang tumama ang tuhod niya sa isang matulis na bato. Narinig ni Selena ang pagmumura ni Tristan at sa isang iglap lang ay nasa harapanan niya ito at may nag-aalalang ekspresyon. "Bakit ba kasi hindi ka tumitingin sa dinaraanan mo?" Bulalas ni Tristan. "Sorry ang bilis mo kasing maglakad. Iiwan mo naman ako ditong mag-isa kung hindi kita susundan." Umigting ang panga ni Tristan bago alalayan si Selena na tumayo. "Sa tingin mo, gagawin ko yon? Babalikan naman kita." Ngumisi ng sarkastiko si Selena.
Talaga lang ha? Pasensya ka na, hindi ko alam eh. Diyan ka kasi magaling, ang mang-iwan. Ani Selena, hindi na niya alam kung saan niya nakuha ang tapang para sabihin iyon. Natahimik na lang si Tristan at umiwas ng tingin. Napabuga ito ng malalim na hininga. Babalikan kita dito. Hahanap lang ako ng makakain natin at mag-iipon ng sanga ng kahoy para mamaya. Paggabi na rin, kaya kailangan nating maging handa. Seryosong saad ni Tristan. Hindi na lang sumagot pa sa Selena. Naupo siya sa ilalim ng isang puno kung saan may malaking makinis na bato. Ewan ba niya, kahit walang kasiguraduhan ay naghintay pa siya ng matyaga kay Tristan. Kahit pa may malaking posibilidad na baka nga iiwan siya talaga nito doon. Pero may malaking bahagi ng loob niya na nagsasabing pagkatiwalaan niya ngayon si Tristan. At hindi naman siya nabigo dahil ilang saglit lang ay bumalik na rin si Tristan. May hawak itong mga bunga ng mangga at niyog. Sa isang kamay ay may bitbit din siyang mga sanga ng kahoy. Napatayo si Selena sa kinauupuan at hindi niya maiwasang mag-alala nang makitang tila ba mas dumugo ang sugat ni Tristan sa noo. Ito na munang kakainin natin ngayong gabi. May nakita akong malapit na batis dyan. Bukas na bukas, pwede tayong mangisda. Anong ginagawa mo? Tanong ni Tristan kay Selena nang humakbang ito papalapit sa kanya. Mas lalong dumudugo ang sugat mo. Wait, hahanap lang ako ng pwedeng ipanggagamot dyan. Aniya sabay akmang tatalikod pero hinawakan siya agad ni Tristan sa pulsuhan pagkababa ng mga hawak. No need. At isa pa, paggabi na rin. Hindi na safe. Paano kung makasalubong ka sa daan ng mababangis na hayop? Ha? Napakagat na lang si Selena sa ibabang labi dahil may punto naman talaga ang lalaki. Pumirmi na muna tayo sa iisang lugar. At bukas na bukas din, hahanapin natin kung saan ang daan papalabas dito. Tumango na lang si Selena at sumang-ayon sa sinabi ni Tristan. Mas lumalim na rin ang gabi. Kahit papano ay hindi naman gaanong madilim dahil sa sikat ng buwan. At isa pa, gumawa ng apoy si Tristan para mainitan silang dalawa kahit papaano. Panatag naman ang loob ni Selena kahit papaano dahil kasama niya si Tristan. Pero nang makarinig siya ng tunog ng tuko, nanindig na lang ang balahibo niya sa braso sa takot. Napansin iyon ni Tristan kaya bahagya itong napangisi. Alam mo, para kang dragon kung awayin ako at kulang na lang, bubuga ka ng apoy. Tapos, sa tunog ng tuko ka lang pala, matatakot. Natatawang ani ni Tristan. Namula sa hiya si Selena. Bakit ba? Ang creepy naman kasi talaga ng tunog. Pasimpleng dumikit si Selena sa side ni Tristan sa takot na baka biglang may malaglag na lang na tuko sa kanya. Tuluyan na talagang natawa si Tristan. Halika na nga dito at mukhang gustong gusto mong dumikit sa akin. Pang-aasar na sabi pa niya sabay hapit sa balikat ni Selena at hinila ito sa side niya. Feeling ka talaga! Asik ni Selena pero hindi siya umalis sa pagkakahapit sa kanya ni Tristan. Dahil bukod sa takot siya, nagsimula nang atakihin ang ilong niya ng mabango at natural na amoy nito. Inaamin niyang iritado siya pero hindi naman niya maitatangging nakaka-addict talaga ang amoy nito. Mas lalong natawa si Tristan dahil napansin niya ang pagkakaamoy sa kanya ni Selena. Sige lang, ubusin mo ang amoy ko. Hindi ako magrereklamo. Malokong aniya. Ang kapal mo talaga kahit kailan. Ang baho mo kaya, amoy pawis? Pagsisinungaling ni Selena kahit kabaligtaran naman ang naaamoy niya. Pasalamat ka at mabango ka pa. Amoy baby pa. Ani Tristan na pabulong lang pero hindi nakatakas sa pandinig ni Selena. I'm not a baby. Kunwaring pagtataray ni Selena. Sabi mo eh. Natahimik silang pareho. Kahit may tumutunog na mga kuliglig at tuko, hindi na natakot pa si Selena. Naramdaman na niya ang kapayapaan sa bisig ni Tristan. Posible pala talaga iyon. Posible palang makaramdam ng kapayapaan sa taong nanakit ng damdamin mo. Napapikit na lamang si Selena at hindi na namalayan pang nakatulog na siya. Nagising na lang siyang may mahinang humahaplo sa pisngi niya. Unti-unti niyang naimulat ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang gwapong mukha ni Tristan. Gising na mahal.
Bulong ni Tristan na siyang nakapagpamulat ng mga mata ni Selena at napabangon ng wala sa oras. Anong itinawag mo sa akin? Bulalas na tanong niya. Kumunot ang noo ni Tristan pero umiwas ito agad ng tingin habang namumula ang kanyang tenga. Nagsasabi mo dyan. Tara na nga, simulan na nating maglakad-lakad at baka sakaling maibang tao tayong mapaghinga ng tulong. Ani Tristan. Umiling si Selena. No, tinawag mo akong mahal. Sabi niya. Maaaring antok pa siya kanina pero hindi naman siya nagkamali ng dinig. Inaantok ka pa ba? Tanong ni Tristan na tila ba iniiba ang usapan. Mukhang kailangan mo pa ng tulog Kaya kung ano-ano na lang ang naririnig mo. Napanguso sa Selena nang talikuran na siya ni Tristan. Pero may punto naman ang lalaki. Tama naman ito. At saka bakit parang big deal sa kanya kung tinawag siya ni Tristan sa dati nitong endearment nila. Hindi na dapat siya magpa-apekto doon. Sinundan na lamang niya si Tristan sa paglalakad at pilit na sinabayan ang face nito kahit pa malalaki talaga ang bias nito. Saan ba tayo pupunta? Hindi na napigilan pang tanong ni Selena. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Sabi ko, maglalakad-lakad tayo at baka sakaling may mahingan tayo ng tulong. Right. Pero pwede bang manghilamos man lang muna tayo? Malapit lang naman yung sinabi mong batis dito, di ba? Napabuntong hininga si Tristan. Fine. Nagpatuloy ulit silang maglakad. Hanggang sa narating na nga nila ang batis at hindi na maiwasan pang mapangiti ni Selena dahil sa linaw noon. Nanakbo siya sa katubigan na tila ba isang batang paslit. Hindi na napigilan pa si Selena at nagtampisaw at tuluyan ng naligo. Woo! Ang lamig! Natatawa niyang sabi, sabay baling kay Tristan na nasa gilid pa rin. Ikaw, hindi ka ba maliligo? Come on! Masarap sa balat ang lamig ng tubig dito! Hindi alam ni Selena kung anong sumapi sa kanya dahil binasa niya si Tristan sa gilid at natawa na lang siya sa reaksyon nito na tila ba nagulat din sa lamig ng tubig. Binalingan siya ni Tristan at ngumisi. Ganun Naglakad papalapit kay Selena at walang sabing sinabuyan din ito ng tubig. Napahiyaw si Selena doon pero hindi rin siya nagpatalo. Sinabuyan niya rin pabalik si Tristan hanggang sa nagkabasaan sila. Sinubukang lumayo ni Selena pero mabilis din siyang nahuli ni Tristan at ipinulupot pa ang bisig sa bewang niya. Gotcha! Akala mo makakatakas ka sa akin Nakangising sabi ni Tristan. At hindi pa nakontento at pinaikot si Selena para magkaharap na silang dalawa. Natawa si Selena pero sa huli, natanto rin ito ang lapit nila sa isa't isa. Malamig ang dampi ng tubig sa balat nila pero pakiramdam nila pareho ay umiinit ang temperatura sa pagitan nilang dalawa. Nagkatitigan silang dalawa na para bang walang balak magpatalo sa kanila. Hanggang sa unti-unti na lang inilalapit ni Tristan ang labi sa labi ni Selena. Pero natauhan bigla si Selena. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin at tumikhim habang namumula ang kanyang pisngi. Pinaypayan pa niya ang sarili gamit ang mga palad. Ang init! Mabuti na lang at malamig ang tubig dito. Awkward na pagkakasabi niya. Sabay baling kay Tristan na seryosong-seryoso pero napaiwas na rin ang tingin. Yeah, tara na nga. Umalis na tayo dito at baka masunggaban kita bigla dito. Ani Tristan at pabulong lang ang pagkakasabi nito sa huling mga salita kaya hindi gaanong naintindihan ni Selena iyon. Ha? Anong huling sinabi mo? Takang tanong pa ni Selena. Wala. Bilisan mo na lang. Kaagad nang tumalikod si Tristan at tumahon na sa batis. Naglakad na ito kaya mabilis na sumunod si Selena sa takot na maiwang mag-isa. Tahimik lang silang naglalakad noong una hanggang sa hindi na nakatiis si Selena at binasag na ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Tumikim siya kaya napabaling ang atensyon ni Tristan sa kanya. Ano yun? Tanong ni Tristan na may kunot sa noo. Kaagad umiling si Selena. Mula naman, ang boring lang. Ang tahimik mo Aniya. Dapat bang magkwentuhan tayo? Taas kilay na sabi pa ni Tristan. Hindi naman.
para hindi lang tayo maboard sa paglalakad. So, how are you? Tanong ni Selena na parang gusto na lang niyang bawiin. Really? Talagang kinakamusta niya ang ex niyang nang ghost sa kanya? May sira na yata talaga siya sa utak. Nagkibit-balikat si Tristan. Ayos lang. Ikaw? Kumunot ang noo ni Selena. Really? Yan lang ang isasagot mo? Can you tell me more? Like anong nangyari sa'yo at mga pinagkakaabalahan mo lately? What about love life? Pasimpleng tanong ni Selena. Sumagi bigla sa utak niya ang kausap nito sa eroplanong nagngangalang Honey. Bagong girlfriend na ba niya iyon? Or baka naman asawa? Pero wala naman itong singsing sa daliri. Pero pwede ring hindi lang ito nagsusuot ng singsing. Natawa ng bahagya si Tristan at napailing-iling pa. Bakit? Curious ka ba? Mapaglarong tanong nito pabalik. Napaikot ang mga mata ni Selena. Hindi Magkwentuhan lang tayo habang naglalakad. But fine. Huwag mo na lang sagutin. Mas lalong natawa si Tristan. If you're curious if I have a girlfriend, then the answer is… Hiyaw bigla ni Selena nang bahagya siyang nadulas. Narinig niya rin ang pagmumura ng malutong ni Tristan dahil doon. Pero mabuti na lang at mabilis siya nitong nasambot sa bewang kaya hindi siya tuluyang lumagapak sa lupa. Bakit ba ang clumsy mo? Bulalas ni Tristan sabay alalay kay Selena para makatayo ng maayos. Pero napaungol na lang siya dahil mukhang pinupulikat na siya. Ouch! Wait lang! Sabi ni Selena. What? May masakit ba sa'yo? Natatarantang tanong ni Tristan. Pinulikat yata ako. Pwede dito muna tayo. I can't walk right now. Sagot ni Selena at napangiwi na lang. Napabuga ng hangin si Tristan at umiling. Kung magsistay pa tayo ng matagal dito, baka matagalan tayong maghanap ng exit nitong kagubatan. Wala tayong mahihinga ng tulong at baka abutan na naman tayo ng dilim dito. Sumama ang tingin ni Selena kay Tristan. Anong gusto mong gawin ko? Pilitin kong maglakad? Hindi ko nga kaya eh. Kung gusto mo, edi go. Ikaw na lang. Iwan mo na lang ako dito. Sabi niya sa sobrang inis. Sigurado ka? Oo, iwan mo na lang ako. Diyan ka naman laging magaling eh. Napabuntong hininga ulit si Tristan. Ayos lang talaga sa yung iwan kita dito at mauna na. Oo nga, ulit-ulit ka eh. Pagsisinungaling ni Selena. Siyempre, ayaw niyang maiwan mag-isa dito. Pero pinapangunahan siya ng sariling pride. Naiinis na rin siya kay Tristan. Sige, una na ako. Seryosong sagot ni Tristan at agad na ngang tumalikod at naglakad papalayo. Wala namang ibang nagawa si Selena kundi ang panoorin ang papalayong bulto ni Tristan. At nang tuluyan na itong makalayo sa kanya, napaupo na lang siya sa lupa at napaluha. Humikbi siya sa takot dahil ngayon mag-isa na lang siya. Bakit kasi pinairal pa niya ang pride niya? Ayan tuloy, paano na siya ngayon? Makakasurvive ba siya ng mag-isa? Mas lalong lumakas ang iyak ni Selena at ibinaon ang mukha sa sariling mga palad. Pero nang tanggalin niya ang kamay sa mukha, naramdaman niya ang kaluskos sa harapan niya na siyang unti-unti niyang pagtingala. Namilog ang mga mata niya nang makitang si Tristan iyon. Napaiyak siya lalo sa tuwa. Tristan? Tawag niya sa pangalan ng lalaki at mabilis siyang tumayo para dambahin ng yakap. I'm scared. Please wag mo kong iwan. Mabilis namang inalalaya ni Tristan si Selena sa bewang para hindi ito matumba. Hinaplos pa nito ang buhok niya na para bang kino-comfort siya nito. Akala ko ba, gusto mong iwan na kita dito? Anong iniiyak-iyak mo dyan? Tila nanunuya pang tanong ni Tristan. Kaagad umiling si Selena at hindi na pinairal pa ang pride niya. Hindi. Dito ka lang, please. I'll try my best to walk. Maglalakad ako basta be patient with me. Susubukan ko. Determinadong sabi ni Selena. Kumalas si Tristan sa yakap pero nakaalalay pa rin sa likod ni Selena. Sigurado ka? Mabilis na tumango si Selena. Oo, promise. Baka abutin tayo ng siyam-siyam kung hihintayin pa kita. Mas lalo lang wala tayong mahihinga ng tulong yan kaya…
Biglang lumuhod si Tristan. Sakay ka na sa likod ko. Ha? Kakargahin na kita. Bilis na at huwag ka nang maarte. Pero mabigat ako. Umismid si Tristan. Sa tingin mo ba, lalampalampa ako? Anong silbi ng mga muscles ko? Mayabang na sabi nito at flinex pa ang biceps. Napailing na lang si Selena pero may sumusupil ng ngiti sa kanyang mga labi. Kalaunan ay unti-unti siyang sumampa sa likod ni Tristan. Mabilis naman siyang inalalayan sa hita ni Tristan kaya napayakap siya sa leeg nito. Teka, huwag naman masyadong mahigpit. Natatawang sabi ni Tristan nang humigpit ang pagkakayakap ni Selena sa leeg nito. Oh, sorry. Kapit ka na lang ng mabuti dyan. Paalala ni Tristan. Masunuring tumango si Selena. Kalaunan ay nagsimula ng maglakad si Tristan. Parang papel lang si Selena na karga ni Tristan kaya mabilis pa rin ang lakad nito. Namamangha si Selena na hindi na niya maiwasang itagilid ang mukha nito para pagmasdan ang mukha ni Tristan. Bahagyan niyang naaamoy ang leeg nito at napalunok na lamang siya dahil kahit pawis na ito ay mabango pa rin sa ilong. Wala sa sariling itinaas ni Selena ang kamay niya para punasan ang noo ni Tristan kung saan umagos ang butil ng pawis nito. Napatingin tuloy si Tristan sa kanya. Sobrang lapit na ng labi nila na kaunti na lang ay magdadampi na iyon. May pawis kasi. Pinunasan ko lang. Sagot ni Selena at tumikhim bago nag-iwas ng tingin. Mainit eh. Simpleng saad ni Tristan. Nakita ni Selena ang paglunok nito dahil sa paggalaw ng Adam's apple nito. Ewan ba ni Selena pero sa simpleng gesture na iyon ay parang nainitan siya bigla. Ang hot naman kasi ng lalaki na kahit anong gawin nito ay ang gwapo pa rin. Umiling-iling siya dahil sa naisip. Pilit na nag-focus si Selena pero napansin naman ni Tristan iyon. Hey, ayos ka lang? Takang tanong ni Tristan. Agad na tumango si Selena. Oo. Ano, saan na ba tayo? Hindi ko alam. Basta naglalakad-lakad lang ako hanggang sa makita na natin ang exit sa gubat na to. O baka may tao tayong makasalubong man lang. Okay. Sagot ni Selena sabay buntong hininga. Naging tahimik ulit sila sa mga sumunod na minuto. Ang tanging maririnig lang sa paligid ay ang kaluskos ng mga dahon at mga ibon. Payapa ang kagubatan pero hindi naman sila sigurado kung anong kapahamakan ang naghihintay sa kanila. Kaya kailangan nilang magmadali sa pag-alis sa lugar. Pero mukhang wala silang nararating dahil hindi nila makita-kita ang labasan ng gubat. Pwede bang magpahinga na muna tayo? Mukhang pagod ka na. Ani Selena kay Tristan na ngayon ay hingal na rin. Kaya ko pa. Ani Tristan sa determinadong tono. Yeah, pero sure ka dyan? Parang kanina pa tayong paikot-ikot dito pero mukhang wala namang pinatutunguhan. Meron yan. Napanguso na lamang si Selena dahil ayaw na niyang awayin pa ang lalaki dahil baka tuluyan na siyang iwan nito. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, bumuhos bigla ang malakas na ulan. Napamura si Tristan ng sunod-sunod. Kasi bakit pa naman ngayon pa? Ang ganda naman ng sikat ng araw kanina, tapos biglang buhos na lang ng ulan. Kailangan natin ng masisilungan. Ani sila na at pilit na lumingalinga sa paligid, umaasang may matutuluyan sila ngayong lumalakas na ang ulan. Ayun! Turo ni Selena sa isang malapit na kubo sa direksyon nila. Agad namang sumang-ayon si Tristan at mabilis itong nanakbo patungo sa kubo. Walang tao sa loob, pero may mga mangilan-ngila na mga gamit kagaya ng ilang damit at mga kagamitan sa kusina na yari sa kahoy. Mapagtsatsagaan na ang lugar dahil kahit papaano ay malinis naman at may ilang dahon lang at alikabok. Dito tayo magpapalipas ng gabi. Kung hanggang mamaya ay hindi pa rin titilang ulan. Sabi bigla ni Tristan at naupo sa papag pagkalapag din kay Selena. Tumango si Selena. Oo, wala naman tayong choice. Bakit kasi ngayon pa? Iritadong sabi niya. Nagkibit balikat si Tristan. Wala tayong magagawa. Kaysa naman suungin natin tong malakas na ulan. Mas delikado iyon. Napabuntong hininga na lamang si Selena. Paano yan? Anong paano na yan? Pwede naman tayong magpatuloy ulit bukas o mamaya.
Yeah, pero sa tingin mo ba pinaghahanap na nila tayo? Dalawa lang tayong ihiwalay sa mga ibang pasahero. Paano kung itinigil na nila ang paghahanap sa atin kasi baka akalain nilang patay na tayo? Praning nabulalas na si Lena at napasabunot sa buhok. I still have a lot of things to do. Kailangan talaga nating makalabas dito. Napailing na lamang si Tristan sa ka-OA-han ni Selena. Makakalabas tayo dito. Pero kung hindi, ayos lang. Mabubuhay naman tayo dito kasi maraming pagkukunan ng pagkain. Nakangising sabi ni Tristan para asarin si Selena. No! Hindi pwede! Sumeryoso bigla si Tristan. Bakit? Sa tingin mo ba, pababayaan kita dito kung sakaling matrap tayo dito ng mga ilang araw pa? Napaiwas bigla ng tingin si Selena dahil sa kaseryosohan nito. I know naman. Siyempre, alam kong kahit papano ay may konsensya ka pa naman. Idinaan na lamang ni Selena sa tawa ang pagkailang. Pero mas sumeryoso lang ang ekspresyon ni Tristan. Sa tingin mo, konsensya ko lang ang dahilan? Napakurap si Selena. Bakit naman kasi ganito ang tono nito ngayon? Bakit kailangan itong maging sobrang seryoso bigla? Of course, wala namang ibang dahilan eh. Sagot niya. Paano kung mas may malalim na rason? Tila ng hahamo na tanong ni Tristan. Kagaya ng? Napalunok bigla si Tristan. Akmang sasagot na pero biglang kumulog ng malakas na siyang ikinagulat ni Selena. Takot siya sa kulog at kidlat na hindi na niya napigilan pang mapasiksik kay Tristan na siyang ikinangisi ng lalaki. Hanggang ngayon, takot ka pa rin pala sa kulog at kidlat. Sabi ni Tristan. Namula naman si Selena sa hiya, lalo pa na mapagtantong sobrang lapit niya kay Tristan. Kaagad siyang umayos ng pagkakaupo. Talaga naman kasing nakakatakot. Paano kung tamaan ako nun? Muling kumidlat kaya nagulat na naman si Selena. Pinigilan na lang niya ang sariling magsumiksik kay Tristan at tiniis ang takot. Pero nagulat na lang siya sa sumunod na ginawa ni Tristan. Bigla siya nitong hinapit sa bewang at inalalayan ang ulo nito at ipinahinga iyon sa malapad nitong dibdib. Anong ginagawa mo? Takang tanong ni Selena at sinubukang ialis ang sarili sa dibdib ni Tristan. Pero hindi siya nagtagumpay dahil nigilan lang siya nito. Tumahimik ka na lang. Ginagawa ko ito dahil alam kong takot ka. Mabait akong tao. Nagmamagandang loob lang. Sagot ni Tristan. Sa halip na lumayo sa Selena, natagpuan na lamang ang sariling naging mas komportable sa dibdib ni Tristan. Habang may sumisilay na maliit na ngiti sa labi niya. Parang naglaho na lamang lahat bigla. Nawala na ang takot niya kanina dahil sunod-sunod na kulog at kidlat. Alam niyang mali itong nararamdaman niya ngayon pero masaya ang puso niya. Hindi inaakala ni Selena na ang iisang lalaki na siyang nanakit sa kanya noon ay siyang magiging rason din ng kapayapaan sa loob niya. Lumipas ang araw na iyon na hindi man lang tumitila ang ulan. Lumalamig na rin. Mabuti na lang dahil may nakita silang kumot sa isang baul sa loob ng kubo. Madilim ang paligid pero hindi magawang matakot ni Selena dahil alam niyang safe siya kasama si Tristan. Oh, eto. Magkumot ka. Ani Tristan sabay abot kay Selena ng kumot. Ha? Paano ka? Anong paano ako? Matulog ka na lang dyan at lumalalim ng gabi. Hindi rin naman ako makakatulog sa ganitong panahon. Hindi ka ba lalamigin? May pag-aalalang tanong ni Selena. Tss, matulog ka na lang dyan. Napamaang si Selena. Alam na alam niya ang ganitong bersyon ni Tristan. Naalala niya noon. Nagsusungit ito pero ang totoo, nag-aalala talaga siya. Inuna pa rin siya ng lalaki kagaya ng dati. Hindi maiwasang mapangiti ni Selena. Mabuti na lang at madilim ang paligid kaya hindi iyon napansin ni Tristan. Kalaunan, nakatulog na si Selena habang si Tristan ay nakaupo sa tabi niya. Animoy binabantayan siya nito. Pero nang sumapit ang madaling araw, tumila na rin sa wakas ang ulan. Ngunit hindi maiwasang mag-alala ni Selena nang nakitang nakahiga na sa tabi niya si Tristan. Habang yakap ang sariling katawan at nanginginig sa lamig. Tristan? Bahagyang niyog-yog ni Selena ang balikat ni Tristan.
at bahagya niyang nahawakan ang leeg nito. At doon, halos mapaso sa Selena nang mapagtantong inaapoy ito ng lagnat. Bahagyang nagmulat si Tristan ng mga mata. Nahihirapang bulong nito na siyang ikinatigil bigla ni Selena. Kumabog ng husto ang dibdib niya dahil doon, pero natauhan lang siya nang biglang manginig na naman si Tristan. Tristan naman, pinag-aalala mo ako eh. Parang maiiyak na lang na bulalas ni Selena at mabilis na ibinalot ang kumot sa kanya. Pero parang kulang pa rin dahil nanginginig pa rin ito. Dito ka lang, please. Tila nagdedeliryong sabi ni Tristan. Suminghap si Selena dahil doon at bahagyang namasa ang gilid ng mga mata. Sa isang iglap natagpuan niya ang sariling binabalot si Tristan ng isang mahigpit na yakap upang maibsan ang panginginig nito sa lamig. Yumakap naman na parang bata si Tristan kay Selena bigla. Dito lang ako, hindi kita iiwan. Ani Selena at bahagyang hinaplos ang likod ni Tristan. Hindi kita iiwan kahit sinaktan mo lang ang puso ko. Dagdag pa niya. Sumikip ang dibdib niya bigla habang dumaan sa isipan niya kung paanong winasak noon ni Tristan ang puso niya. Maayos naman ang relasyon nila, masaya sila sa isa't isa. Pero ewan ba ni Selena nang minsang nagpaalam si Tristan para umalis at dalawin ang pamilya nito sa probinsya, naglaho na lang ito bigla. Hindi na binalikan si Selena. Para bang naging bula si Tristan dahil hindi na nagparamdam ito kay Selena. Ni text o messages wala. Ang sakit-sakit no na pakiramdam ni Selena ay winawarak ang puso niya. Pero eto siya ngayon. Yakap-yakap ang lalaking nanakit sa kanya noon ng sobra. Ang nakakainis lang, gustong-gusto iyon ng puso niya. Buhay na buhay ulit iyon at tumitibok muli sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanya noon. Dapat natuto na siya. Pero eto siya, inaamin muli sa sariling may naiwan pang pagmamahal para sa lalaking nanakit sa kanya. Pinahid ni Selena ang takas na luha sa kanyang pisngi dahil sa realization na iyon. Nang medyo sumilip na ang haring araw, nagdesisyon si Selena na lumabas para humanap ng makakain at para na rin makakuha ng herbal medicine para kay Tristan. Kahit papaano ay kumalma na rin ito sa panginginig. Pero hindi pa rin bumababa ng tuluyan ang lagnat nito. Inalagaan ni Selena si Tristan buong araw at binantayan ito. At nang sumapit ng hapon, nagkamalay na rin si Tristan at unti-unting nagmulat ng mga mata. Napabalikwas ito ng bangon pero napahawak sa ulo dahil medyo nananakit pa iyon ng bahagya. Napabuntong hininga si Selena. Mahiga ka muna, hindi ka pa masyadong malakas. Ang taas ng lagnat mo kaninang madaling araw. Aniya dito. Kumunot ang noo ni Tristan. Nilagnat ako? Hindi makapaniwalang tanong niya. Oo, nanginginig ka kanina sa lamig. Kung ganun, inalagaan mo ko? Ngumisi si Selena. Ano pa nga ba? Alangan namang pabayaan na lang kita dyan. Napaiwas si Tristan at bahagyang namula ang tenga. Thank you. May bayad yon. Kumunot ang noo ni Tristan. What? Aware ka naman na nasa kagubatan tayo, di ba? Wala akong pera dito. Sinong nagsabing gusto ko ng pera? Marami ako niyan, no? Mataray na wika ni Selena at napaikot ng mga mata. Ibang klase ka talaga. Sige na, anong gusto mo? Sumeryoso ang mga mata ni Selena sabay tingin kay Tristan. Ang gusto ko, simple lang naman. Ang katotohanan. Natigilan ng bahagya si Tristan. Halatang alam nito ang sinasabi ni Selena. Pero nagmaang-maangan lang ito. Anong katotohanan pinagsasabi mo dyan? You know what I mean, Tristan? Anong totoong nangyari noon? Bakit bigla ka na lang nawala? You left me hanging. Kahit paano naman ay deserve kong malaman ng totoo, di ba? Sagot ni Selena. Di mo ba alam kung gaano kahirap maiwan na lang ng basta-basta? Na baka may nagawa akong masama kaya bigla ka na lang umalis? Napalunok si Tristan dahil doon at napaiwas ng tingin. Hindi ko ginusto yun. Natawa ng sarkastiko si Selena. Sige, sabihin na lang natin na hindi mo ginusto yun. But you have all the time to just send me a simple message.
Kahit tuldok man lang wala. Kaya ano ba talagang nangyari ha? Mahal, Stop that! Wala kang karapatang tawagin ako ng ganyan simula nang iwan mo ko. Now I need to know the truth. bakit pa? Baka hindi mo lang ako paniniwalaan. At saka, you're doing great now. Hanggang dito na lang tayo. Mapait na sagot ni Tristan. Natawa ng sarkastiko si Selena. I'm doing great now? Gaano ka kasigurado dyan? Gayong hindi ko maiwasang masaktan dahil naaalala ko lagi ang mga gabing umiiyak ako at iniisip kong nasaan ka. Kung ano ang mga nangyari sa'yo. Kung maayos ba ang lagay mo. O baka may nag-aalala man lang sa'yo. Kung may ibang babae na ba sa puso mo. Wala. Walang naging iba. Hindi ka napalitan. Napalunok sa Selena pero umiwas ng tingin. Kung hindi ako napalitan, bakit hindi mo ako binalikan? Naiiyak na tanong niya. Sabihin mo na sa akin ng totoo. Please lang. Napalunok si Tristan at napabuntong hininga. May nangyari sa akin. Ano? Tumaas na ang tinig ni Selena dahil sa pagpapaligoy-ligoy nito. Umigting ang panga ni Tristan at kalaunan ay sumagot din. Pauwi na ako nun sa'yo. Pero, naaksidente ako. Akala ko mamamatay na ako ng mga panahon na iyon. Pero, God gave me the reason to live. It was you, Selena. Lumaban ako sa bingit ng kamatayan at iniisip kong may kailangan akong uwian na naghihintay sa akin. Hindi nakapagsalita si Selena at natigilan dahil sa sinabi ni Tristan. Kinuhang tiyan sa iyo ni Tristan para magpatuloy magsalita. I was comatose for a couple of months. Nakwento ng doktor ko noon na nahirapan ako makarecover. Dahil pagkagising ko, nalaman ko na wala ng parents ko. Naaksidente si Papa sa site. Samantalang ang mama ko naman ay na-depressed at hindi na lang nagising isang araw. Pakiramdam ko, wala na akong rason para mabuhay pa. Lalo pa nang makita kong maayos ng lagay mo nang sinundan kita. Malungkot na saad ni Tristan. Kahit kailan hindi naging maayos ang lagay ko, Tristan. Iyon marahil ang nakikita ng mga tao. Pero pagpapanggap lang lahat ng iyon. Asik ni Selena. Pagpapanggap man iyon o hindi, naisip ko na lang isang araw na nasa maayos ka naman na kalagayan. Hindi mo na ako kailangan pa. Wala nang rason para bumalik pa ako sa buhay mo. Dahil miserable na rin naman ang buhay ko eh. Hindi mo deserve ang lalaking wasak na ang buhay. At wala nang maipagmamalaki. Naiyak si Selena dahil doon at hindi na napigilan pa ang mapahagulgol. Napasuntok siya sa dibdib ni Tristan dahil doon. Hindi naman siya pinigilan ni Tristan dahil alam niyang deserve niya lahat ng mga suntok na iyon. Dapat pinalikan mo pa rin ako! Dapat! Bumalik ka! Basag ang tinig ni Selena. Inabot ni Tristan ang pulsuhan ni Selena at hinila siya sa isang yakap. Nagpumiglas ng una si Selena pero hinayaan na rin niya kalaunan si Tristan dahil sa panghihina niya matapos lahat ng mga nalaman. I'm sorry. Sorry kung naduwag ako. Sorry kung mas pinili kong lumayo dahil iyon ang alam kong mas makakabuti sa'yo. Alam kong wala na akong karapatan para sabihin ito pero pwede bang bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon? Umiling si Selena. Duwag ka, Tristan! Duwag ka! Pinagsusuntok niya ulit sa dibdib si Tristan. Paulit-ulit lang na nagsusorry si Tristan. Kapag nakalabas na tayo dito, babawi ako sa'yo. Anito at pinatakan ng magaan na halik si Selena sa ulo. Hindi na sila nagpansinan matapos ang usapan na iyon. Nirespeto naman ni Tristan ang pananahimik ni Selena. Hindi niya na kinausap ito. Napatayo lang sila pareho sa papag nang marinig nila ang tila taong papalapit sa direksyon nila. Nagkatinginan sila dahil doon at mabilis na napatayo. Mabuti na lang dahil bumuti na rin ang kalagayan ng paa ni Selena dahil kanina ay medyo paika-ika pa siya. Lumabas sila sa kubo at nakita ang isang matanda. Hoy! Anong ginagawa niyo sa kubo ko? Mga magnanakaw ba kayo? Ani ng matanda. Mabilis na umiling sina Tristan at Selena. Hindi po kami mga magnanakaw. Sagot ni Selena. Totoo po yun. Sa katunayan, naliligaw po kami. Alam niyo po ba kung nasaan kami at kung paano kami
makakalabas dito sa kagubatan? Tanong ni Tristan. Totoo ba yan? Tanong ng matanda. Opo. Mabilis namang ikinuwento ni Selena ang nangyari sa kanila at kung paano sila napadpad doon. Mabuti na lang dahil sa huli ay pinaniwalaan sila ng matanda at mabilis na itinuro ang daan papalabas ng kagubatan. Nang sa wakas ay nakalabas na silang dalawa. Ipinara sila ng sasakyan ng matanda para maihatid sila sa bayan kung saan pwede silang makatawag at humingi ng tulong. Maraming salamat po. Ani Selena sa matanda bago sila umalis. Walang anuman. Masaya akong makatulong sa inyong mag-asawa. Sagot ng matanda. Hindi po kami mag-asa. Salamat po. Dahil sa inyo, safe kami makakauwi sa mga anak namin ng misis ko. Putol ni Tristan sa sinabi ni Selena. Napatingin tuloy si Selena kay Tristan dahil doon. Pero wala na siyang oras na itama ang sinasabi nito dahil dumating na ang driver ng sasakyan. Umandar na ang sasakyan kaya sinikon niya si Tristan dahil doon. Ano yun ha? Bakit mo sinabi yun? Mahalaga pa ba yun? Bale walang sabi ni Tristan pero bahagya itong napangisi. Sabi ko naman sa'yo, babawi ako. Sinisimulan ko na ngayon. Natawa na lang ng sarkastiko si Selena at napailing. Kanina lang ay halos isumpanan niya ito dahil sa naging usapan nila. Hindi niya matanggap na naduwag ito noon kaya hindi na siya nito binalikan pa. Tapos eto naman, nagsisimula na siyang pormahan ito. Nang makarating sila sa bayan, kaagad silang nakitawag para makahingi ng tulong. Mabilis naman silang na-rescue at naibalita pa sa national TV ang pagbabalik nila. It turns out, bumagsak ang malaking porsyon ng eroplanong sinakyan nila sa katubigan. Suwerte silang dalawa dahil sila lang ang naihiwalay. Dahil kung hindi, baka kasama sila sa mga taong pinaghahanap pa rin hanggang ngayon sa katubigan. Sobra kaming nag-alala sa iyo, madam. Mabuti na lang at ayos lang ang lagay mo. Ani Terry kay Selena. Don't worry about me. Ayos na ayos ang kalagayan ko. Sagot ni Selena. Oo nga, pero mabuti na lang din at hindi ka mag-isa sa kagubatan na binagsakan mo. Sino pala yung poging kasama mo, madam? Pang-iintriga ni Terry kay Selena. Tukoy nito kay Tristan. Napaiwas ng tingin si Selena. Bakit? Crush mo ba? Huwag ka nang mangarap dahil taken na yun. Sagot ni Selena. Naalala niya ang sinabi nitong babawi ito sa kanya. Pero 2 araw na ang lumipas simula nang na-rescue sila pero wala man lang itong paramdam. Naalala tuloy ni Selena ang honey na kausap nito sa eroplano. Sigurado na masaya na ito ngayon kasama ang babaeng iyon. Slight lang naman po. Pero sayang naman, mukhang bagay pa naman kayo. Medyo familiar nga siya sa akin eh. Parang nakita ko na siya somewhere before. Napaisip bigla ni Terry. Aha! Alam ko na! Nakita ko ang picture ng lalaking yon sa wallet niyo isang beses! Nanlaki ang mga mata ni Selena dahil doon. Hindi naman niya inakalang nakita na pala iyon ni Terry. Guni-guni mo lang yun. Ikuha mo na nga lang ako ng kape at sisimulan ko na itong pagbabasa ko dito ng mga papeles. Mataray na wika ni Selena. Mabuti na lang at sumunod si Terry pero may mapang-asar ng ngiti sa labi. Lumabas ito kaagad pero kalaunan ay bumalik din agad. Nasaan ang kape ko? Tanong ni Selena kay Terry. Pero ang babae ay ngumiti lang na para bang inaasinan sa kilig. Madam, I believe hindi mo na kailangan ang kape o kahit anong pagkain dyan. Nangingiti na wika ni Terry. Dahil mabubusog ka kaagad kapag nakita mo na siya. Natawa na lang at naiiling si Selena sa asal ni Terry. Pinagsasabi mo dyan, sabog ka ba, Terry? Tanong niya. Hindi po. May naghahanap sa'yo sa labas. Panigurado na matutuwa ka kapag nakita mo na siya. Kumunot ang noo ni Selena. Nako, kita mo na ngang marami akong kailangang habulin na paperworks ngayon, di ba? Wala akong panahon sa kung sino man yan. Nakita ko na ang schedule ko kanina. At wala akong inaasahang bisita ngayon. Kawawa naman siya, madam. Nabalitaan ko pa naman na 2 araw na niyang gustong pumunta dito kaso lagi siyang pinipigil ng sikyo sa baba. Dahil ayun nga, wala siyang appointment. Pero wag kang mag-alala dahil pinaakyat ko na siya at mukhang kawawa sa labas eh. Napatigil si Selena sa pagsusulat. Ano?
Busy ako, Terry. Bumukas bigla ang pintuan ng office niya at nakita ang lalaking may hawak ng bouquet habang may gwapong ngiti sa labi. Ang charming sa suot na long sleeves na puting polo at slacks. Kahit sinong makakakita sa kanya ngayon ay paniguradong mahuhumaling. Ay, Bati ni Tristan sabay kamot ng likod ng kanyang ulo. sorry. Ngayon lang ako nakabisita sa'yo. Ilang beses na kitang gustong puntahan kaso mahigpit ang security niyo sa baba. Tapos medyo nabusy din ako sa site. Napaawang ang labi ni Selena habang nakatitig kay Tristan. Hindi niya maiwasang mamangha sa kagwapuhan nito kaya hindi siya nakapagsalita agad. Busy ka ba? Tara, kain tayo sa labas. O kahit kape lang, kung busog ka pa. Napakurap si Selena. Siyempre, hindi pwedeng umuo siya agad. Busy ako. Nakikita mo namang may mga papeles akong kailangang tapusin, di ba? Oh, I'll wait then. Umiling si Selena. Mag-o-overtime ako, kaya matatagalan ako. It's fine. Willing to wait naman ako eh. Napataas ang kilay ni Selena. Talaga lang ah. Yup, sa labas na kita hihintayin. Bahala ka. Basta sinabihan na kita. Masunuring tumango lang naman si Tristan at lumabas na rin agad. Hinatid din siya ni Terry na pasikreto pang nginisihan si Selena. Sinamaan lang siya ng tingin ni Selena at pinandilata ng mga mata. Pinilit na lang ni Selena na mag-focus sa trabaho kahit pa hirap talaga siya dahil naglalakbay ang isip niya sa lalaking naghihintay sa kanya sa labas. Pero tinutoo pa rin niya ang sinabing mag-o-overtime siya dahil marami talaga siyang tambak na trabaho. Ni hindi na nga niya napansin ang oras at nalipasan na rin siya ng gutom. Pagtingin niya sa orasan, nagulat siya dahil 9:30 na ng gabi. Grabe, hindi ko man lang napansin ang oras. Bulong ni Selena sa sarili at napailing pa at nag-inat-inat. Lumagutok pa ang likod niya dahil doon. Nag-ayos na rin siya ng mga gamit at lumabas na nga. Nakauwi na rin pala ang sekretarya niya kanina pa at nabasa ang mensahe nito sa kanyang bagong phone. Pagkalabas niya sa office ay napatalon sa gulat si Selena nang muntikan ng maapakan ang taong nakasandal ang ulo sa pader at nakaupo sa sahig. Gumalaw ang tao at nanlaki ang mga mata niya nang mapagtantong si Tristan iyon. Oo nga pala, sinabi nitong hihintayin siya nito. Tristan? Bulalas ni Selena sa pangalan nito. Nakatulog na pala ang lalaki doon. Unti-unting nagmulat ng mga mata si Tristan at mabilis na tumayo. Ay, tapos na ang work mo? Tara, labas na tayo. Aya ni Tristan kay Selena. Kumunot ang noo ni Selena. Talagang hinintay mo ako ah. Pwede ka naman nang umalis kanina pa eh. Halatang inaantok ka na rin. Umiling si Tristan. Kapag sinabi kong hihintayin kita, hihintayin talaga kita. Tutupad na ako sa lahat ng mga sinasabi ko sa'yo ngayon, mahal. Selena. Napaubo ito bigla. Nag-iwas si Selena ng tingin dahil nagsimula nang maglumikot ang mga paru-paro sa tiyan niya dahil lang sa sinabi nito. Kahit na, paano pala kung dito na ako magstay ng gabi? May sleeping quarter pa naman ako dito. Then, maghihintay ako hanggang umaga. Hindi naman problema yun. Nababaliw ka na ba? Asik ni Selena. Siguro nga, pero pinangako ko na sa sarili kong ako naman ang maghihintay ngayon. Naghintay ka na matagal noon sa akin at hindi mo ako sinukuan. Panahon na, para ako naman ang gumawa nun. Walang-wala ito sa sakit na dinanas mo nun. Madamdamin at seryosong wika ni Tristan. Napaiwas naman si Selena dahil doon. Ano ba? Hindi mo naman kailangang i-bring up ang nangyari noon eh. Past na yun. Bakit? Dahil naka-move on ka na? Mabilis tumango si Selena. Oo, naka-move on na ako sa'yo. Talaga? Oo nga. Talaga? Pang-aasar na tanong ulit ni Tristan at nagtaas baba pa ang kilay. Tss, ang aasar ka lang eh. Bahala ka nga dyan. Uuwi na ako. Wika ni Selena at akmang aalis na pero mabilis na nahawakan siya ni Tristan sa pulsuhan at hinila papalapit sa kanya. Napasubsob tuloy si Selena sa mabango at malapad na dibdib nito. Rinig na rinig niya ang mabilis na tibok ng puso nito. Napatingala si Selena na seryosong nakatingin sa kanya. Ano ba?
Akmang aalis na si Selena sa pagkakahapit sa kanya ni Tristan, pero pinigilan siya nito. Pwede bang ganito muna tayo? Miss na kita, Selena. 2 araw lang naman tayong hindi nagkita pero nangungulila na ang puso ko sa'yo. Napaismid si Selena para pagtakpan ang mabilis na tibok ng puso niya maging ang pamumula ng pisngi. Tss, ang corny mo. Sa'yo lang naman. Pero, grabe. Hindi ko talaga naisip na darating tayo sa araw na ganito. Noon, nai-imagine ko lang na mayakap ka ng ganito. Pero ngayon, totoong-totoo na. Pinagmamasdan lang kita noon sa malayo. Napakala si Selena sa yakap nito. What do you mean pinagmamasdan sa malayo? Bakit? Ini-stalk mo ba ako noon? Napaiwas ng tingin si Tristan. Hindi ah. Yung totoo, linawin mo kasi yung sinabi mo. Napabuntong hininga si Tristan. Hindi naman sa ini-stalk. Ano lang, sinusundan lang kita sa tuwing may pupuntahan kang malayo. Napataas ng kilay si Selena. Wait, kung ganon, hindi lang basta coincidence ang pagkikita natin sa eroplano, ha? Namilog ang mga mata ni Tristan. Ano? May pupuntahan talaga ako nung time na yun. Nagkataon lang talagang parehas tayo ng flight. Sigurado ka? Kasi kapag nagsisinungaling ka lang ngayon, hindi na kita bibigyan ng chance. Sabi mo pa naman, babawi ka sa akin. Panakot ni Selena. Hindi nakasagot agad si Tristan. Napalunok pa ito bago dahan-dahang tumango. Hindi naman pang-stalk yun eh. Ang gusto ko lang, maging updated sa mga nangyayari sa buhay mo. Na kahit wala na ako dun, at least alam kong nasa mabuti kang kalagayan. Sapat na sa akin yun. Napatitig ng matagal si Selena kay Tristan bago napailing at ngumiti ng mapakla. Duwag ka talaga. Never talagang sumagi sa isipan mong lapitan ako. Naisip ko rin yan. Pero ayokong gawing komplikado ang buhay mo. Ako lang ang hihila sa'yo pababa. Napailing ulit si Selena. At ngayon, handa ka na. Ayoko ng lalaking duwag, Tristan. Determinadong tumango si Tristan. Handang-handa na ako. Hindi na ako kagaya ng dati. Akmang sasagot na sana si Selena pero biglang umalingaw-ngaw sa paligid ang pag-ring ng cellphone ni Tristan. Mabilis nitong dinukot sa bulsa ang phone. Nabasa naman ni Selena ang caller at napataas na lang ang kilay niya nang mabasa ang pangalang Honey sa phone nito. Naalala na naman niya ang tagpo nila sa eroplano na kausap nito ang same caller. Hindi tuloy napigilan ni Selena ang mapasama ng tingin sa phone ni Tristan. Kaya bago pa siya makapagsalita ng masama, akmang aalis na siya pero mabilis siyang hinarangan ni Tristan. Teka lang, huwag ka na munang umuwi. Ani Tristan, hindi na, uuwi na ako. Total mukhang hindi naman makapag-antay ang honey mo. Asik ni Selena. Napangisi bigla si Tristan. Wala lang ito. Naputol ang sinasabi nito dahil nag-ring na naman ang phone nito. Sarkastikong napatawa na lamang si Selena at napailing. Sige na, sagutin mo na. Kawawa naman yung honey mo at pinaghihintay mo. Hindi na niya napigilan pang maparolyo ng mga mata. You got it wrong. Hindi ko siya honey. Iritadong sabi ni Tristan at mabilis na pinatay ang phone niya. It doesn't matter. Uuwi na ako. Mabilis na sagot ni Selena. Baka nagsisinungaling ka lang din sa akin. Pabulong na dagdag ni Selena pero hindi nakatakas sa pandinig ni Tristan. Please Selena, Honey is my cousin. Lokohin mo lelang mo. Wala akong niloloko dito. Pinsan ko lang talaga siya. Napangisi si Selena. Kung talagang pinsan mo lang siya, bakit hindi mo siya tawagin sa pangalan niya? Talagang may endearment ka pa sa kanya ha? Honey? Umismid pa siya. Pakiramdam ni Tristan ay sumasakit ang ulo niya kaya napahilot na lamang siya sa sentido niya. Anong gusto mong itawag ko sa kanya? Eh yun naman talaga ang pangalan niya. Natigilan si Selena. Ano? Honey Toribio ang full name niya. Wala siyang second name. Napamaang si Selena at napaiwas na lang ng tingin. Pakiramdam niya, napahiya siya bigla. Hindi ako naniniwala. Asik pa rin niya. Napabuga ng malalim na hininga si Tristan. Gusto mo bang ipakita ko sa iyo ngayon din ang birth certificate niya at lahat ng records niya, ha? At saka, matanda na siya. 40 anyos na si Honey at may asawa at pamilya na. Kaya wala kang kailangang ikaselos dyan. Anong selos ka dyan? Hindi ako nagsiselos. Defensive na putol ni Selena sa sinabi ni Tristan.
Akmang sasagot pa si Tristan pero may dumating ng guard na nagche-check kung may tao pa sa building. Kinuhang chance iyon ni Selena para sumibat na dahil ramdam na niya talaga ang pamumula ng pisngi niya sa hiya. Naniniwala siya sa rason ni Tristan kanina pero syempre hindi niya aaminin yun. Umalis na siya doon pero napapangiti na lamang siya sa loob niya sa walang dahilan. Ayaw niyang aminin sa sarili na natuwa siya sa katotohanang pinsan lang talaga ni Tristan ang honey na iyon. Maganda tuloy ang mood niya kinaumagahan nang pumasok siya ulit at nagulat siya nang makitang puno ng bulaklak ang office niya. Nandoon na rin si Tristan na agad siyang sinalubong ng gwapong ngiti nito. Pero syempre, kunyari, nagtataray siya. Ano na naman? Ginawa mo pang flower shop ang office ko? Wika ni Selena. Wow, ang ganda mo talaga. Okay na ako. May gana na ako magtrabaho. Namula si Selena. Puro kakalokohan? Di naman kalokohan yun eh. Katotohanan. Kaya patay na patay ako sa'yo eh. Sagot naman ni Tristan. Anyway, nasabi sa akin ni Terry na hindi ka na busy ngayon. Let's go out? Wow sure na sure ka bang papayag ako? Oo, dahil alam kong hindi mo ako matitiis. Saan naman nanggagaling yung umaapaw mong confidence ha? Natawa si Tristan. Wala lang, malakas lang ang loob ko dahil alam kong mahal mo pa rin ako. Tuluyan nang napatawa ng malakas si Selena. Grabe, lakas ng apog mo! Ngumisi si Tristan. Tara na, I'm sure magugustuhan mo to. Ewan ba ni Selena dahil natagpuan na lamang niya ang sariling sumasama kay Tristan. Nagpunta sila sa isang museum kung saan na-excite si Selena. Gustong gusto niya talaga ang museum dahil nabubusog ang mata niya sa mga makalumang bagay. Pero may napansin siya. Teka, bakit parang walang ibang tao bukod sa atin? Takang tanong niya. Naran ko ang buong museum para mas ma-enjoy mo. Suminghap si Selena. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Kailangan, para masolo rin kita. Simpleng sagot pa nito. At saka, para na rin makapag-usap tayo ng masinsinan. Napakurap si Selena sabay tingin kay Tristan. Wala naman tayong dapat pag-usapan ah. Marami. At sisimulan ko iyon sa paghingi ng tawad sa'yo. Seryosong saad ni Tristan. Sorry sa pananakit ng damdamin mo. Hindi ko ginusto ang mga nangyari. Sorry dahil naduwag ako at nawalan ng tapang na harapin ka. Sorry dahil mas pinili kong layuan ka kahit na kabaliktaran naman ang sinasabi ng puso ko. Dahil ang totoo niyan, masyado kitang mahal na ayaw kong maging kasiraan sa buhay mo. Tristan, humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo, Selena. Hindi ka napalitan sa puso ko kailanman. Kaya sana, ako pa rin dyan. Ani Tristan sabay tingin sa bandang dibdib ni Selena kung nasaan ang puso nito. Hindi alam ni Selena pero pakiramdam niya naluluha siya. Ramdam niya ang sinseridad sa tinig ni Tristan. Natatakot ako. Natatakot ako na baka kung papapasukin ulit kita sa buhay ko, iiwan mo na naman ako. Natuto na ako, Tristan. Ayaw ko nang masaktan pa. Tumango si Tristan. Alam ko, at hindi ako magsasawang patunayan sa'yo na hindi na ako uulit sa pagkakamali ko noon. Hindi nagsalita si Selena, pero alam niya sa pusong nagsasabi ito ng totoo. Kaya naman hindi na siya nagulat nang sa mga sumunod na araw ay ipinagpatuloy ni Tristan ang panliligaw nito. Nagpapalitan pa rin sila ng mensahe sa text at madalas din ay nagpapadala si Tristan ng mga paboritong pagkain ni Selena sa office nito. Naks naman, madam! Sana all na lang talaga! Pang-aasar ni Terry kay Selena nang makitang nakangiti ito habang binabasa ang good morning text ni Tristan sa kanya. Ay nako, tigilan mo nga ako, Terry. Mag-work ka na lang dyan. Kunwaring pagalit na wika ni Selena kay Terry. Asus! Kunwari ka pa, madam. Sagutin mo na kaya yan. Ngumisi si Selena at napailing na lamang. Sumagi na iyan sa isip niya. Nakikita naman niya ang sinseridad ni Tristan na bumawi sa kanya. Kaya sa tingin niya, panahon na para ibigay na niya ang matamis na oo. Hindi na siya makapaghintay pang maging masaya na sila ni Tristan sa isa't isa. Kaya naman nang sinundo na siya ni Tristan sa opisina niya, naghanda na sa Selena
kung paano niya ito sasagutin. Parang kinabahan tuloy siya nang nasa loob na sila ng sasakyan. Hey, ayos ka lang? Tanong ni Tristan bigla nang mapansin ang hindi mapakaling si Selena. Kaagad tumango si Selena. Oo naman, bago mo ako ihatid, may gusto lang din akong sabihin sa'yo. Ano yun? Napakagat si Selena sa ibabang labi. Kinakabahan talaga siya. Kasi gusto kong tumigil ka na sa panliligaw sa akin. Umiwas siya ng tingin nang makita niya ang pagkadismaya sa ekspresyon ni Tristan. Ano? Pakiulit nga. Nabingi yata ako eh. Ani Tristan at bahagyang natawa pero bakas na bakas sa ekspresyon niya ang kaba. Narinig mo ang sinabi ko. Gusto kong tumigil ka na ng panliligaw. Ulit pa ni Selena. Bakit? May nagawa ba akong mali? Bakit naman kailangan kong tumigil? Gusto mo ba ng mas mahabang time? Ibibigay ko, walang problema sa akin kahit manligaw pa ako sa mahabang panahon. Alam mong mahal na mahal kita at maliit na bagay lang sa akin yung paghihintay. Basta, wag mo lang akong patigilin, please. Naputol ang sinasabi ni Tristan nang mabilis na sinapo ni Selena ang pisngi nito at hinalikan ito sa labi. Ang ingay mo, pinapatigil na kitang manligaw kasi sinasagot na kita. Saad ni Selena. Namilog ang mga mata ni Tristan dahil doon. Talaga? Walang bawian yan ah. Natawa si Selena. Oo nga, at saka mahal pa rin kita. Music to my ears. Isa pa nga please. Ani Tristan, mahal pa rin kita. Ani Selena at pinagbigyan ito. Napangiti na lang ng malawak si Tristan at hinaplos ang pisngi ni Selena. Oh God, hindi naman ako nananaginip, di ba? Umiling si Selena na may bahagyang ngiti na rin sa labi. Hindi. Totoo ito. Totoong totoo. Thank you. Mahal na mahal kita. Sobra-sobra. Napangiti na rin si Selena at sa isang iglap, hinalikan siya ni Tristan sa labi. Pinagsaluhan nila ang isang matamis na halik sa loob ng kotse. At kalakip ng halik na iyon ay ang pangako nila sa isa't isa na hindi na mangyayari pa ang nangyari sa pagitan nila. Naging mas maayos ang daloy ng relasyon nila ngayon at nauwi na nga iyon sa kasalan at bumuo sila ng sarili nilang pamilya. Biniyayaan sila ng 3 supling at parehas na silang walang mahihiling pa. Marami man silang hindi pagkakaintindihan pero napag-uusapan naman nila iyon. Isang gabi, yumakap si Tristan mula sa likod ni Selena habang pinagmamasdan ang 3 nilang mga anak na natutulog sa kanilang kwarto. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Akala ko noon, wala na talaga tayong chance na magkabalikan pa. Kaya, salamat mahal. Salamat hinayaan mo ulit akong pumasok sa buhay mo. Kung hindi, baka hindi ako ganito kasaya ngayon. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Ani Tristan sabay halik sa ulo ni Selena. Ngumiti si Selena. Salamat din at hindi ka sumuko. Mahal na mahal din kita. Napangiti sila sa isa't isa. Kalaunan, nagkatitigan sila at nangungusap ang kanilang mga mata. Natagpuan na lamang nila ang mga sariling dumiretso sa kanilang kwarto at pinagsaluhan ng init ng haplos nila sa isa't isa. Wakas.